Tumungo na po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang ating pong babasahing salita ng Diyos ay nagmula sa aklat ng unang Juan, Kabanata 5, talata 6 hanggang 12. Uulitin ko po, unang Juan, Kabanata 5, talata 6 hanggang 12. Kung kayo po ay may dalang Biblia, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat na nabanggit at basahin po natin ito ng sabay-sabay. Tumayo po tayo bilang paggalang sa kanyang salita. Si Hesukristo ang siyang pumarito sa pamamagitan ng tubig at ng dugo. Hindi lamang sa pamamagitan ng tubig, kundi ng tubig at ng dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan, sapagkat may tatlong nagpapatotoo. Ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo. At ang tatlong ito ay nagkakaisa. Kung tumatanggap tayo ng patotoo ng mga tao, mas higit pa ang patotoo ng Diyos, sapagkat ito ang patotoo ng Diyos na kanyang ibinigay tungkol sa kanyang anak. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay nagtataglay sa kanyang sarili ng patotoong ito. Ang hindi sumasampalataya sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos, sapagkat hindi siya sumampalataya sa patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa kanyang anak. At ito ang patotoo. Binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang sino mang kinaroroonan ng anak ay may buhay. Ang sino mang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay walang buhay. Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Maaari na po kayong umupo. Magandang umaga sa ating lahat. Tutuloy po natin ang ating serye sa unang liham ni Juan, chapter 5 verses 6 to 12, at ang title ng ating sermon ngayon ay Testigo. Punta muna tayo sa background, Ilang beses inulit ng apostol, yung nagsusulat, ang mga salitang born of God o pinanganak sa kataas-taasan. O mga katulad nito, nabanggit din niya ito sa gospel, yung the gospel according to John. Sinabi niya, born from above, born of God, born again. Ang born again, hindi po relihiyon yan. Ito'y isang karanasan na binibigay ng Diyos sa isang tunay na mananampalataya. Linawin natin yon. Ano po? Ilang beses niya inulit yon. Kaya napakahalaga po yon. Anong ibig sabihin nun? Ang tawag po nun sa mga Bible scholar ay regeneration. Simple lang, bagong buhay. Kasi ang tunay na nananampalataya sa Kanya, hindi ito pagbabago lamang ng isip, kundi ang Diyos mismo nagbabago ng puso. Anong ibig sabihin? Malinaw po yan sa Lumang Tipan, mga pangako ng Diyos sa mga propetang Jeremiah at saka Ezekiel. Ang mga nakasulat doon ay sabi ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Kasi yung pusong nasa atin ay pusong gustong magkasala. Ang Panginoon mismo ang nagbibigay nito. Hindi ito kaya ng tao. Kaya pag sinabi mo sa tao, magbago ka ng buhay, pipilitin niya. At siguro sa ilang banda, kakayanin niya ang konti. Pero yung tunay na pagbabago na nagmumula sa loob, Diyos lang ang nagbibigay niyan. Walang sino mang tao magsasabi, dahil sa akin, kaya ako nagbago. Pag sinabi mo yan, may mali ka na. Walang may kapangyarihan sa mundo na may kaya niyan. Sinabi rin sa pangako sa Lumang Tipan, isusulat ko ang aking batas sa iyong puso. Kaya marami tayong naririnig na patotoo ng mga
mananampalataya na dati ako'y ganito, sa biyaya ng Diyos ako'y binago niya. Saan galing yon? Pinilit niya lang? Hindi po. Ang tunay na pananalig sa Diyos, ibig sabihin, Diyos ay kumilos na sa kanyang buhay at patuloy na kumikilos. Pag nagbago yung puso mo, yung dating hanap-hanap mong kasalanan ay biglang ayaw mo na. Now, hindi ibig sabihin hindi ka na matutukso, pero hindi mo na hinahanap-hanap yon. Bumaliktad na. Yun ang ibig sabihin ng regeneration. Kaya yung ibang tao, hindi naiintindihan bakit ganyan ang ibang mga Kristiyano o tunay na Kristiyano na mananampalataya. Bakit sila ganyan? Gusto nilang maglingkod. Gusto nila mag-aral ng Biblia. At yung iba, tinutukso mo na. Ayaw talaga. Kahit malaki ang pakinabang nila. Bakit kaya nilang tanggihan ito? Ito'y dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Ito yung tinatawag na regeneration or born from above. Pinanganak mula sa taas. Kasi may buhay tayo dito, no? Sinilang tayo sa lupa, pero ito ay espiritual na buhay. Bagong buhay na espiritual. So kung meron tayong buhay na laman sa awa ng Diyos, kung tayo manalig sa Kanya, at bunga nun ay pagsisisi din ng kasalanan, ang nangyayari ay meron tayong bagong spiritual na buhay. Itong spiritual na buhay nito, kalaban niya yung laman. Yung dating buhay mo, magkalaban yan. At kung hindi mo alam na magkalaban yan, hindi ka lumalaban, ay siguro wala kang spiritual na panglaban. So saan ka magsisimula? Magpakumbaba ka sa Panginoon, sabi mo sa Panginoon, Panginoon, ibigay mo sa akin ito. So yung awa. Ako'y nananalig sa pagkamatay, pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Kami tinawag mo magsisi at manampalataya at sa awa mo ako'y nananampalataya at nagsisisi, bigyan mo ako ng bagong buhay. Kaya po, yung kakulitan, kaya minsan, pag may kakulitan ng isang tao sa kasalanan, kahit sinasabi niyang Kristiyano siya, nag-iisip ako, totoo bang Kristiyano to na lumalaban, nahihirapan lang, o hindi pa talaga? Yan ang parating nasa isip ko eh. Lalo na yung mahilig magsinungaling. Nako. No, parang walang takot sa Diyos. O, napakadaling magsinungaling dito at dito at dito. Kasi ang may regeneration, may bagong buhay, may respeto yan sa Ama. Malinaw po ba yun? Kasi yung Ama ang nagbigay ng buhay na to. So tanging kung doon ka pinanganak, nabubuo kahit paano yung respeto mo sa Diyos Ama at sa Kanyang salita. At dahil may bagong buhay ka na, parang sanggol naghahanap ng gatas ng ina, ganon din ang may bagong buhay o binigyan ng bagong buhay, kailangan uminom ng gatas at sinabi ng Biblia, ang gatas ay ang salita ng Diyos. Kaya sinasabi po namin sa iyo, magbasa kayo ng Biblia kasi kung tunay na nagkaroon ka ng bagong buhay sa Panginoon, kailangan mong lumago, kailangan mong lumakas na espiritual. Kasi kung hindi, ano na nangyari sa sanggol na hindi iinom ng gatas? Hindi mo rin pwede pakainin ng karne. Mamamatay yan. Pati sa kahayupan, may mga kahayupan na tinatakwil ang kanilang anak. Sa baka, may ganon. Nakita ko na yan sa kambing. No? Pag may ganong inahin na ayaw sa anak, gusto ko nang katayin yung inahin. Kainin na lang natin yan. Mamamatay rin naman pala lahat ng isisilak niya. So anong ginagawa ng mga veterinaryo at tiga-alaga? Sinusubukan yung pinanganak na baka o kambing padidein sa iba. Sa ibang nagagatas na nanay doon. Kung may tatanggap, mabubuhay siya. Mga kapatid, kaya pag sinabi namin sa inyo, simula tayo magbasa ng Biblia, bagong tipan, sa bahay natin, sa mga tahanan,
sa mga growth group natin, gawin po natin itong simpleng bagay. Simula kasi 5 minuto o 10 minuto sa isang araw. Ganun lang. O kung gusto mo, nung nasa college po ako, may nagsabi ang motto niya ay no Bible, no breakfast. No Bible, no lunch. No Bible, no dinner. Ibig sabihin, bago siya kumain, may ilang minuto siyang magbabasa ng ilang mga kabanata, chapter 1, chapter 2, chapter 3, bago kumain. Ay sabi, natapos niya talaga ang Biblia. Kasi may motto siya, hindi ako makakakain at di ako magbasa. Ay tama. No? Kaya yung iba po ay sa isang taon, wala pang abot isang taon natatapos na yung bagong tipan. Paano kung hindi ko maintindihan? Basahin mo lang. Kasi minsan, pag binasa mo, malabo. Pero pag nagbasa ka pa, nagbibigay linaw yung binasa mo pagkatapos. No, minsan ganun. Pero kung hindi mo maintindihan, kuha ka ng marka, markahan mo lang. Ngayon, dito tayo sa sinulat ni Juan, pagkatapos niya binanggit yung mga patungkol sa pinanganak ng Diyos, ay ito naman po, babalik na naman tayo sa usapang testigo o patutuo. Kasi doon siya nagsimula. Sa chapter 1, nakita namin, narinig namin, sino? Yung anak ng Diyos, si Kristo. Ibig sabihin, tao siya. Pero sinabi rin ni Juan, at siya ang buhay na walang hanggan. Anong sinasabi niya? Siya din ay Diyos. At maraming beses may kita mo sa Biblia na tinutukoy na si Jesus ay Diyos. Tinutukoy din na si Jesus ay tao. Ano yung tama? Pareho po yung tama. Kasi siya ay Diyos talaga, pero nagkatawang tao para marepresenta ang mga tao sa pagkamatay niya, pag-alay ng kanyang buhay. Ayon sa batas ng lumang tipan sa ceremonial law, ayun po ang patakaran, ang inosenteng hayop kailangan mamatay para sa makasalanan. Si Jesus, Diyos nagkatawang tao, para mamatay para sa atin, ialay, representative. Ang tawag dyan sa theology ay substitutionary sacrifice. Sinubstitute siya, tayo ang makasalanan, siya ang substitute. Kailangan gawin niya po yun. Nagpapatutuo po si Juan na nakita namin siya. Nakita nilang buhay, nakita nilang di nagkasala, nakita nilang nagdusa at namatay, nabugbog, namatay, nakita rin nilang nabuhay muli. At yun ang pinapahayag nila. Tayo naman ngayong panahon na to naniniwala sa kanilang patutuo at yung kanilang patutuo ay patuloy natin hinahayag. Tandaan po natin, lahat po ng alagad ng Panginoon maliban kay Judas, kasama mo na rin si Apostol Pablo at marami pang mananampalataya noon ay namatay, nagdusa dahil sa patutuong ito. Ayaw maniwala nung iba, sinasalungat nila. Noon kasi dapat sabihin mong si Cesar, yan pangalan po noong emperador. Hindi yung alak, ha? Yung emperador ng Roma, si Cesar, Caesar kung sa Ingles. Ang sinasabi sa lahat ng tao noon ay tawagin mo siyang Panginoon. Si Caesar ang Panginoon. Ang sagot ng mga Kristiyano, hindi, si Jesus ang Panginoon. Kung kinukontra mo nga ba naman itong napakamakapangyarihan na hari ng mga hari nila, ay mapapatay ka talaga. No, kung hindi ka naman mapapatay, ay uusigin ka. Dahil sa patutuong ito, sila ay namuhay at namatay at ganun din dapat po tayo sa patutuo nila. Hindi po to blind faith, nakita nila. Tayo din po hindi blind faith to. Bakit? Kung sa larangan ng batas, o sabihin natin ng mga abogado, no, sa mundo ng mga abogado at sa justice system, mga judge, paano yung judge wala doon sa sitwasyon? Paano siya huhusga? Kailangan ng ebidensya. At isang ebidensya diyan ay yung tinatawag na testimonial evidence. Patutuo. 2, 3 nakakita ng sitwasyon, nagpapatutuo sila. No?
Now, yung patutuong yan, titinan kung totoo. Kasi may tinatawag na cross-examination. Na talaga ba? Talaga ba? Talaga ba? Paano mo masabing nandun ka? Yung mga patutuo nagsasabing nandun kami, nakita namin, iyon ang nangyari. Ngayon po, yung testimonial evidence na yan, naging documentary evidence. Bakit? Isinulat nila. Meron tayong Biblia. Napakahalaga po nito, ito ang ating pananampalataya. Dito tayo namumuhay para sa Panginoon. Ito ang ating pundasyon. Ito ang ugat ng ating paniniwala. Anong ibig sabihin niyan pag si Jesus ang tunay na Panginoon mo at tunay na pinanganak ka ng Diyos? May tiwala ka sa Kanyang salita at walang lalabag doon. Parang yung mga nauna, namatay na lang sila kesa baliin nila ang salita ng Diyos. Mamatay na lang. Ngayon po nangyayari yon sa ibang parte, sa Nigeria, sa India, sa ibang parte ng Middle East, yung mga mananampalataya inuusig, pinapatay yung kanilang mga sanggol sa harapan nila. Ang kondisyon, hindi ko na ito papatayin kung itatakwil mo ang Panginoon at sasabihin mong hindi totoo ang relihiyon ninyo. Yung iba, patayin mo ng aking sanggol, patayin mo na lang ako. Bakit? Higit na alam po natin kasi may buhay na walang hanggan, kaya wala tayong takot. Sunod, kanina ako matatakot? Sa iyo na tao lang. Kaya mo lang akong patayin. Ang Diyos kaya ako dalhin sa impyerno. Kanino ba ako matatakot? Hanggang dito ka lang eh. Yung walang hanggang na pagdurusa, walang tigil yon. Pero yung positive naman, yung walang hanggan na kasama, kapiling ko ang aking Ama at si Jesus at yung ibang mananampalataya ay kapayapaan din para sa akin yun. Kasi totoo sa puso nila ang kanilang pinaniwalaan. Totoo. Minsan nga, kailangan daw ng pag-uusig para malaman mo sino yung totoong mananampalataya. Kasi yung iba nakiki-attend lang. Kasi mainit sa bahay, may aircon yung church na yun. May generator pa. Nahihirapan yung generator ngayon, no? Dati kayang-kaya niya ito lahat eh. O dahil nandito ka lang, dahil sabi ng iba, pero ang buhay mo ay taliwas. Hindi pwede. Yung may buhay na walang hanggan, ayaw niya, hindi niya pwede mahalin ang mundo. Hindi tayo pwede sumakay sa mundo dahil lahat ito ang ginagawa. Halimbawa ay premarital sex. Kung lahat yan ang ginagawa, hindi ibig sabihin ang gagawin natin. Adultery. Hindi dahil lahat ay may kabit, kailangan may kabit ako. Ayaw ng Panginoon. Kung ganyan ang barkada mo, iwanan mo na yung barkada mo. Kasi ano yung sabi? Sa Biblia, kung sino yung kasama mo, magiging katulad mo, may impluensyahan ka. Hindi, ang eksakto sa Biblia, bad company corrupts good character. Corrupt. Kasi sinasabi, winawarningan yung ibang mga Kristiyanong tumatakbo sa politiko, ingat ka kasi nakakahawa. Sabi niya, ang corruption, ano yung nakakahawa? Parang may bulok. May bulok na isang prutas kasama ibang mga prutas. Ano nangyari? Nabubulok din yung iba. So, kailangan hiwalay. Ganon din ang may diabetes. Pag nabubulok na yung paa, kailangan putulin. Kasi baka kumalat, patay ka kaagad pag kumalat yan. So, kailangan magsisi ng mga kasalanan at hindi na tayo pwedeng ganon. Babaguhin mo ang iyong barkada. Una, abutin mo. Dahan-dahan mo nga abutin. Magtulungan tayo. Pero kung hindi, hahatakin ka niyan. Maya-maya ay may kasama ka na rin chick sa tabi mo. Bayad na yan, pare. Ngayon, hindi ko sinasabing kasalanan ng uminom, pero yung maglasing, kasalanan. Yung hindi mo na kaya ang iyong pananalita, hindi mo na maalala ano nangyari kagabi, hindi pwede. Ayaw ng Panginoon na intoxicated, dapat malinaw yung pag-iisip.
Kaya dyan nagkakapatayan, di ba? So, sabi ko sa pinsan ko noon, bugbugin na kita. Binibiro ko lang naman. Kailang narinig ng iba. Kasi lasing siya noon, hindi niya maalala. Sinumbong sa kanya. Naku, sinumbong. Yung nagbibiro ako ron. So, naging maingat na ako sa panadalita. Hindi, joke lang yun. Joke lang yun. Alam ko, di mo maalala eh. Kaya iba nagsabi sa kanya, ayan na, pag hindi pwede. Dahil kasalanan ang maglasing, dahil ikaw ay tunay na anak ng Diyos na ayaw mo na maglasing. No. Sabi ng iba, di, pastor, pwede naman ng konti. Huwag ka lang nga maglasing. Ang problema yung iba, yung konti, walang self-control. Yung isang bote, nagiging 10 ka agad. Dapat para ka lang yung ibang, alam mo, sa Europa, normal yan, yung may iniinom, kasabay ng pagkain. Parang soft drinks lang ang trato sa isang beer o sa wine. Hindi yan kailangan laklakin. Hindi kailangan hanapin yung tama. Hindi dapat tama tawag doon. Tawag doon dapat mali. Huwag mo nang hintayin yung mali. Kasi hindi tama eh. No? O kundi sapul ka na kasi tama eh. Tinamaan na ako. No? So dito tayo sa haba ng introduction. No? Sige, punta na tayo sa teksto. Baka hindi tayo matapos. Basahin natin. Unang Juan chapter 5 verses 6 to 8. Si Jesucristo ang siyang pumarito sa pamamagitan ng tubig at ng dugo. Hindi lamang sa pamamagitan ng tubig, kundi ng tubig at ng dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Sapagkat may tatlong nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo, at ang tatlo ay nagkakaisa. Ngayon po, alam niyo naman po na ang pastor dapat pag-aralan ng maingat bago niya ihayag sa inyo. Hirap na hirap ako dito. Ang dami kong binasa patungkol dito. Anong ibig sabihin ng nagpapatotoo ang tubig at dugo? No? Pero habang iniisip ko, no, parang magandang titulo ng pelikula, di ba? Makaka-intriga. Tubig at dugo. Wow. Si Jesucristo, pumarito nga raw sa pamamagitan ng tubig at dugo. Ngayon, kaya nahirapan kami, hindi lang ako, ilang kami nag-usap dito, kasi ang pag-iinterpreta ng Biblia, hanapin mo muna yung nasa paligid niya. May sinabi ba si Juan mula sa chapter 1 hanggang dulo patungkol sa tubig at dugo? Ito yung problema, wala. So, kailangan pumunta kami ngayon sa ibang kasulatan niya, sa John, no? Sa aklat ng Juan. Hanggat Revelations, titingnan mo yan. Pero sa Juan, may nakita na kami, 2, na pwedeng pagbasihan nitong, kasi may mga elemento dito sa binasa natin, patotoo, tubig at dugo. So nahanap din namin yan sa John chapter 19, verses 34 to 35. No? Basahin ko. Tinusok na lang ng sibat ang kanyang tagiliran ng isang kawal. No? Yung nasa krus siya dito, ha? No? Tinusok. Lumabas ang dugo at tubig. Siya na nakakita nito ay nagpapatotoo upang kayo ay maniwala. Itong si Juan, yung nagsusulat, nakita niya, may lumabas na dugo at tubig. At ang kanyang pagpapatunay ay totoo. Ibig sabihin, nagpapatotoo siya. At alam niya na totoo ang kanyang sinasabi. So, baka ito yon. Kasi sa mga sinulat ni Juan, dito nabanggit yung tubig at dugo na magkasama. So pwedeng sabihin, ang patotoo ay yung patotoo ng Espiritu at patotoo ng kamatayan ni Jesus. Na marami kami nakakita ng kamatayan niya. So, yun ang pinaka-safe. Pero may isa pang posibilidad. Ang dugo kasi, pag sinabing dugo ng Panginoon, parati patungkol sa kanyang kamatayan. Ngunit may binanggit din patungkol sa tubig. Kaya doon tayo sa John chapter 7, verses 37 to 39. Sa huli at natatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at sumigaw. Sinabi niya, lumapit sa akin ang sinumang nauuhaw at uminom
Ang sumasampalataya sa akin tulad ng sinabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang ilog ng tubig ng buhay. Sinabi niya ito tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya. Hindi pa nabibigay ang Espiritu sapagkat hindi pa naluluwalhati si Jesus. So doon sa sinabi ni Juan, sa binasa natin sa 1 John 5:6-8, nandun yung Espiritu, yung tubig at dugo. Itong sa huling verse na binasa natin, sa huling mga verses, nandun yung Espiritu at yung tubig. No? Doon sa isang binasa natin, nandun yung tubig at dugo. So, yung Espiritu at yung pagkamatay ni Jesus, yan na po ang pinakamalapit natin pagkakaintindi sa teksto dito. No? Mahirap maglagay ng sariling ibig sabihin. Tandaan nyo ha, kaya maging maingat tayo sa pagbabasa, dapat sa teksto niya makuha. Pero pag wala doon, ano pa ba yung ibang sinulat ni Juan? Huwag mo muna gagamitin yung sinulat ni Pablo. Huwag muna. No, dito muna tayo sa parehong manunulat. No? So, nagbibigay ito ng pagkakaintindi sa atin. Now, kaya to sinabi ni Juan kasi mukhang may maling turo doon. No? May mga maling turo na naman na kaya niya inaayos ito. Nandun na naman yung salitang patotoo, tandaan natin, gamit ni Juan yan. Pero hindi lang yan. Sinabi rin niya yung patotoo ng Diyos. No, ang apostol mismo ang nakasaksi sa gawa ng Ama sa anak. Naniniwala siya na ang Ama mismo ang nagpapatotoo tungkol sa anak. Kaya kung sino man ang naniniwala sa anak ng Diyos, pinangahawakan niya ang patotoo ng Ama. Pero kung hindi siya naniniwala, para na rin niyang tinawag na sinungaling ang Diyos. Yung patotoo ng mga apostol na sinabi nila, nakita nila, sinulat ni Juan, yung nakita ng isang Juan. Ano yung isang? Sino yung isang Juan? Juan Bautista. No? Na bumaba ang Espiritu sa anyo ng kalapati at narinig niya yung tinig ng Ama. Patotoo ng isang propeta, sinulat yun ni Juan, paniniwala. At si Jesus mismo nagsasabi, ang aking Ama, patungkol sa kanyang Ama, at yung pagkabuhay niya, nalaman ng iba, naniniwala yung iba, na yung kapangyarihan ng Ama at ng Anak ang nagbuhay sa kanya mula sa kamatayan. Now, pinapakita ni Juan na ang banal na Espiritu ay nagpatotoo, pero sinasabi niya rin, hindi lang siya, pati ang Ama. Kumbaga, matitindi ang testigo. Malinaw po ba? No, yung testigo na may nangyaring aksidente at sinabi niya, naroon ako mismo sa harap ko nangyari. No? Isang testigo. Mahirap baliin yon. Sino nagsasabi sa iyo? Sino magpapatotoo na nandun ka nga? Ay, yung asawa ko nasa loob ng tindahan, ako nasa labas, sa harapan namin nangyari. Kitang-kita niya. May CCTV pa kami, nandun ako. Oh, mahirap basagin. No? Sabi nung isa, no, nagpapatotoo po ako. Ako yung nasa gasaan eh. Buhay pa. Nakarating pa sa korte. No? Karating pa sa korte. Yan po talaga. Paano mo malaki? Kita. Tinamaan ka na. Walang ka ng malay. Paano mo masasabi na ito yung kotseng yon? Ay bago ako tumalikod, nakaharap ako sa kanya eh. Sabi naman ng isa, ako po ay nasa bandang taas. Nakitang-kita ko po yung nangyari. Ano yung nangyari? Yung aso po biglang tumakbo sa harapan, umiwas. No? Nandun siya nagbibisikleta, tinamaan po. Papakita ng mga abogado, titingnan ng judge kung tama ito. Sunod, titingnan nila, sino yung mga nagpapatotoo? Yung isa po ay kilalang drug pusher. Mahina ang patotoo niyan. Mahilig magsinungaling yan eh. Yung dalawa, ay medyo matibay po yung dalawa. Pwedeng totoo naman yung sinasabi nila. No? Ayan. Itong mga nagpapatotoo dito, yung banal na Espiritu at yung Ama, sino pang babali dyan? Ano? Kaya basahin po natin verses 9 to 10. Kung tumatanggap kayo ng patotoo ng mga tao, ayan,
Mas higit pa ang patutuo ng Diyos sapagkat ito ang patutuo ng Diyos na kanyang ibinigay tungkol sa kanyang anak. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay nagtataglay sa kanyang sarili ng patutuong ito. Ang hindi sumasampalataya sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos sapagkat hindi siya sumasampalataya sa patutuo na ibinigay ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Kaya kung nananampalataya tayo, sinasabi natin totoo yung sabi ng Ama. Kung hindi tayo nananampalataya, sinasabi natin sinungaling ang Ama. At yung ikatlo, buhay na walang hanggang ay nasa anak. 1 John chapter 5 verses 11 to 12. At ito ang patutuo, binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang sinumang kinaroroonan ng ama, ng anak ay may buhay. Ang sinumang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay walang buhay. So, mahalaga to. Ito yung patutuo na binigay ng Diyos. Ito yung patungkol sa buhay na walang hanggan. Ito yung naman napakaganda po na kung tayo'y nananalig sa Panginoon, tunay na nananalig sa Kanya, ay may buhay tayo na walang hanggan. At doon nagpapasalamat tayo. Tandaan po natin, yung may buhay na walang hanggan ay ito ay yung pinanganak ng Diyos. Pag tingin mong nananalig ka, pero parang wala ka pang buhay, di mo naramdaman yung pagbabago sa iyo, ay manalangin ka, magpakumbaba ka sa Panginoon. Sabihin mo, Panginoon, gusto kong maranasan itong pagbabago na nasabi ng iyong salita, na naranasan na patutuo din ng iba. Ako po ay isang patutuo doon. No? Nung bata ko, para sa akin, walang kwenta ang buhay. Bakit kailangan mabuhay? You know, anong saysay ng buhay? Maghihirap lang tayo dito sa lupa? Yung ganun bang pananaw, no? Pero nung nakarinig ako ng Ebanghelyo, biglang yung sinasabi dito parang may agos ng tubig na biglang pananalig at lahat ng patungkol sa kasalanan naging hindi na ako interesado, mas naging interesado sa salita ng Diyos. Yan ay kilos lang ng Panginoon yan. Hindi natin masasabing kilos natin yan. Hindi, imposible. Kaya mga kapatid, pagtingin mo may katigasan ka ng ulo, magpakumbaba, at baka naman tunay na mananampalataya ka na. May laban lang, lumabang ka naman. O, pwedeng hindi rin. So, ang Kristiyano sa iyo, pagiging Kristiyano ay parang lahat, pareho lang yan ng kahit anong relihiyon. Hindi mo pa naiintindihan. Kasi pag naranasan mo yung bagong buhay, masasabi mo, walang iba. Ito lang talaga. No? Yung sarili mong patutuo magkukumbinse sa iyo at handa kang mamatay para dito. Pagsasabuhay, paniwalaan natin at ipahayag natin ang patutuo ng Ama at ng Espiritu tungkol sa anak. Ano? Siya'y nagdusa, namatay, nabuhay muli. Dapat natin tanggihan ang lahat ng maling turo tungkol kay Kristo. Ang commitment natin ay makilala si Kristo ayon sa kasulatan at ipakilala siya sa iba. Ginagawa natin ito bilang isang local church dahil ito ang kalooban ng Panginoon. Pangatlo, suriin natin ang sarili natin. Totoo bang nasa atin ang anak? Namumuhay ba tayo para sa Kanya? Naglilingkod ba tayo sa Kanya? Naniniwala ba talaga tayo sa Kanya? Tinutupad ba natin ang Kanyang mga utos? Mahal ba natin ang komunidad ng Panginoon? Mahal mo ang Panginoon. No? At yung mga single dito, ang mamahalin mo din yung nagmamahal sa Panginoon. Mahirap mabuhay. May kasama ka na magkaiba kayo ng prinsipyo sa buhay. No, mahirap. Paano magkakaisa yung buong pamilya mo? Ang trabaho ng tatay, pagkaisahin lahat. Mahirap po yun pag wala sa Biblia. Bakit? Ang tatay ay makasalanan din, katulad ng lahat. Sa awa lang ng Diyos na babago ang kanyang buhay. At sa awa lang ng Diyos, kung lahat ay mananalig sa salita ng Diyos, na pwede magkaisa tayo. No? Kaya mga kapatid, ito'y siniseryoso. Huwag ka papadala. No, huwag kang papadala. Sabi ni Pablo kay Timoteo, huwag ka papadala sa mga pangkabat
taang kasalanan. Alam niyo na kung ano yun. Huwag kang papadala. Kasi diyan maraming nasisira ang buhay, walang kontrol. No? Gusto lang kung anong nakita sa kanyang internet, gusto niyang maranasan. Mukhang maganda, exciting tingnan, kabaliktaran yan pag ayaw ng Diyos. Totoo yan, kabaliktaran yan. Yung panandaliang kaligayahan, pwede pang habang buhay na pasanin. No? Isa pong tula ang aking ialay sa inyo sa ating pagwawakas. Ang titulo ay Testigo. Tubig at dugo, mga patotoo, kasama ang Espiritu para kay Kristo. Kaya sumasampalataya sa patotoo nila, patotoo din ang Ama na totoo nga. Buhay na walang hanggang, sananampalataya lang, kaya huwag ipagpaliban, huwag laban ng laban. Manampalataya sa patotoo nila, tubig at dugo, testigo para kay Kristo. Tayong lahat ay tumayo. Salamat, Panginoon, na ikaw mismo ang nagpapatotoo, aming Diyos Ama, patungkol sa inyong anak. Salamat, Banal na Espiritu, na ikaw din ang nagpapatotoo, nangungusap ka sa aming mga puso, buhay na buhay siya sa aming puso dahil sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, at yung magsalita ay tunay na buhay. At yun din ang sabi mo, ang iyong salita ay salita ng buhay. At tunay, ang bawat salita mo ay mahalaga sa amin sapagkat ito ang nagbibigay buhay sa amin. Salamat, Lord. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Spirit be with you all. God's people say, Amen. Amen. Good morning. God bless you po.